Isa pong hakbang tungo sa realisasyon ng Manny Pacquiao-Floyd Mayweather Jr. Super Fight ang muling bumuyangyang sa mga pahayagan kanina. Sa mga ulat po na lumabas, sinisipat na di umano ni Pacquiao ang April 21 playdate para sa bakbakan nila ng arch nemesis na si Pretty Boy Floyd. Ang nasabing takdang araw ay very logical lalo't hindi po ito sasagabal sa magiging final stretch ng campaign ni Pacquiao na tatakbo po sa ikalawang termino bilang kongresista ng Lone District ng Sarangani Province. Sa ngayon po'y wala pang nakukumpirma mula sa magkabilang panig ukol sa pagkakasunduan para sa laban na may 3 ulit ng pumapalya. Sinasabing tatabo po sa takili na aabot sa $150 million na revenue. Ang Pacquiao-Mayweather fight ay ang isa sa highly anticipated boxing matchup buhat po ng isagawa ang trilogy ni na Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1960s at 70s. Pero ayon kay top-rank Big Boss Bob Arum, ang oo na lamang ni Mayweather ang kanilang hinihintay. Handa na nga niya si Pacquiao na labanan ng undefeated American puncher anumang oras, saan mang lugar. Kamakailan lang po ay nag-anunsyo na si Pacquiao na handa na siyang sumalang sa random drug testing na hinihingi ni Mayweather at payag na rin siya sa mas maliit na cut sa revenue ng laban. O para sa mga girls, hindi po naging maganda ang debut ni Rain or Shine rookie point guard Chris Chiu sa Professional League. Ito'y dahil nagtamo po siya ng pulled hamstring sa laban ng Rain or Shine kontra Petron Blaze Boosters noong isang gabi. Ang dati pong Gilas Pilipinas standout ay dati nang nagkaroon ng injury sa hamstring, kaya't nangangamba po ang mga fans sa kahihinatnan ng kanyang career ngayong season. Tunghayan po natin ang special report ni Miss Meg Siozo. Injuries are always very disappointing and frustrating, but that's part of basketball, that's part of the game, you know, you just have to go through it. Ito ang matipid na nasampit ni high-profile rookie Chris Chiu bago ang laban ng Rain or Shine Elasto Painters kontra Petron Blaze Boosters kagabi. Pero matapos ang tila magandang warm-up na sinundan ng impresibong 6-minute performance sa first half, iika-ika namang lumabas ng hardcourt si Chiu. Ang siste, nagtamo ng pulled hamstring ang dating Ateneo Blue Eagle. Ayon kay Rain or Shine therapist JD Kalinawan, ang injury ay iba sa nauna nang inalagaan ng 1 buwan ni Chiu nitong off-season. Actually, ibang fibers ng hamstring siya na po, hindi yung dati. Kasi meron na dati, ibang area ng hamstring. Marahil ay matatagalan ang recovery period ni Chiu dahil sa exclusive video na ito na nakuna ng PTV Sports sa dugout ng Rain or Shine. Kitang-kita kung paano magsuot ng maskara ng paghihirap ang 28-year-old dribbler. Ilang ulit rin naming nakita si Chiu na tila kinakausap ang hita at pinapakiusapang bumalik sa wastong kondisyon. At dahil sa sobrang sakit, nakiusap na rin ang dating national cager kay Kalinawan na tulungan siyang mag-alis ng medyas at sapatos. Hindi rin naiwasan ni Chiu na malungkot, lalo pat maganda ang naging ritmo niya sa laro. Okay, off-season na rin. Samantala, umaasa naman si Chiu na makakabalik agad siya sa playing court upang makatulong sa kampanya ng Elasto Painters sa kabubukas na PBA Philippine Cup. Pagsubok na naman to eh. The last month I've been going through this as well. Diba? Tagal ko rin na bakante. And slowly I was finally getting back. And then now, nakakalaro na ulit ako. Ganito na naman. So, patience lang I guess. Patience and perseverance. Kasama sa trabaho yan eh. But I'm sure I'll overcome this. Of course, it's frustrating because my first game. I know the fans wanted to see me play. Our team owners also wanted to see what I could do on the court, and I don't want to disappoint them. But I'll have to sit out a couple of games, I think. So that's life. Hindi na nagawang bumalik sa bench ni Chiu, pero hindi naging hadlang ang injury para magpakita siya ng suporta sa mga kakampi. Inalalayan pa namin si Chiu sa security office ng Araneta Coliseum sa tabi ng dugout. At dito ay nakiusap siya na payagan siyang makinood ng TV. Inaasahang aabutin ng 4 na linggo ang pahinga ni Chiu o katumbas ng 6 na laro na hindi siya magsusuot ng Rain or Shine uniform. Para sa PTV Sports, Meg Siozo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, sa nalasa po nakabiguan ng Air 21 Express noong isang gabi, magkahalong tuwa at kunot ng noo pa rin ang naging pagbasa dito ni Team Governor Lito Alvarez. Sa panayam ng PTV Sports, kampanting inihayag ni Alvarez na may potensyal na ngayon ang kanilang koponan. Sa katunayan, inamin ni Alvarez na malaki ang in-improve ng kanilang roster hindi lamang sa aspeto ng manpower kundi maging sa maturity.
Buhat po kasi nang magbalik ang dating customs chief sa HEM ng Express, ay ilang malalaking pangalan po nakuha ng Franz Pumaren Mentored Squad. Kabilang na nga po rito sina KG Cañaleta, Noy Baclao, Rob Reyes, John Wilson at rookie Yusef Taha. Pero matapos nga po ang close loss sa kamay ng Barako Bull Energy Cola, inamin ni Alvarez na may ilang departamento pa siya na gustong i-improve. At sa hint na ibinigay ni Alvarez, naghahanap siya ng isang mahusay na point guard at isa pang off guard. Sa cycling, magpapadala po ng 2 siklista ang Pilipinas sa magaganap na Asian Cycling Confederation Mountain Bike Championship sa Lebanon sa susunod na linggo. Ang event na ito ay inaasahang lalahukan ng pinakamalalaking kongregasyon ng mga Asian mountain bikers ngayon pong taon. Dito po inaasahang magpapakitang gilas sa men's at women's cross-country at downhill ang mga elite at junior pedal pushers mula sa 45 mga bansa sa Asia. 2 riders lamang po ang ipapadala ng Unified Cycling Body ng Pilipinas. At ang mga ito ay sina downhill expert Joey Barba at cross-country star Nino Surban. May tuturing po na Southeast Asian heavyweight sina Barba at Surban dahil pareho pong may mabigat na credentials na bitbit ang 2 siklista na alaga ni UCI Commissar Boying Rodriguez. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Barba na sa October 7 na ang kanilang lipad patungong Lebanon. Sa ngayon ay tumanggi pang magbigay ng medal chances si Barba, lalo pat hindi nila nakikita ang terrain na pagdarausan ng karera. Pero hindi po ikinubli ng 28-year-old Dumaguete City Pride na ang Japan, Indonesia at Korea ang ilan sa mga paborito sa men's downhill. Yan po yung isa sa pinaka-nakakatakot na sporting event sa Olympic and downhill. Samain niyo po ang mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.